Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today, alikat pag-usapan naman natin itong naging litanya ni Senator Robin Padilla dito sa Senate hearing na ito. So dito marirecall natin kung paano niya rin, no, what do you call that, prinotektahan si Pastor Quiboloy na ngayon ay at large. Okay? Wala na bang gagawin to si Senator Padilla kundi protektahan ang mga hindi niya dapat protektahan? 'Di ba dapat ang inuuna ni Senator Padilla is best interest ng taong bayan, hindi ng mga kaibigan niya. Ayan. So guys, even before we get started into this video, before ko siya i-play, gusto ko lang sabihin sa inyo, para sa akin, dapat in-spare na nila si Maricel Soriano dito sa issue na to. Actually, Miss Maricel Soriano, nagkaroon po siya ng issue ng depression years ago nung namatay ang kanyang ina. Pwede bang ma-trigger ang anxiety or depression ng isang tao? Pwede siguro. Hindi naman tayo psychologist, no? Tayo ay isang taong may alam ng konti-konti. Pero ang depression po kasi nakokontrol. Etong mga ganitong bagay, pwedeng makatrigger sa depression ni Miss Maricel Soriano. Pribadong tao po siya kahit siya ay public figure. Matagal na matagal din. May katagalan din na hindi natin siya nakikitang gumagawa ng pelikula at kung ano-ano. Siguro the best way for us to help her, okay, is to spare her from this issue. Pero kailangan siyang ipatawag eh. Kailangan siya ipatawag because may mga katanungan dahil na-involve ang pangalan niya, pati ang property niya, na inadmit niya. Basically, I don't want to expound on that. I was even trying to do some research about, may mga nagsasabi, papel lang yan. Pwede ako mag-agree sa mga tao na nagsasabi, hindi enough yan eh. It's not even a strong evidence to pin down someone. Pero bakit walang naglalabas ng kahit anong video to make an observation between a person who admitted, no, na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot or ng drugs? Makita natin yung kanilang behavior, makita natin ang kanilang mannerism. And let us make a comparison between that person at dito sa mga taong involved na to. I wanted to do that. And I'm going to use yung mga interviews ni Maria. But then again, gaya nga sinabi ko, ayoko nang lalo pa siyang ma-hook dito sa issue na to. So, I don't want to make any comments about what she said here. Kasi nga ang hinihingi ko, dapat i-spare na lang natin si Miss Maricel Soriano sa issue na to. Let's just focus on dun sa tunay na issue kung bakit ito pinalabas, no? Itong document na to at ano yung goal ng naglabas niyan, 'di ba? Anyway, pakinggan natin yung litanya rito ni Senator Padilla. I would like to yield the floor to Senator Robin Hood Padilla. Actually, siya yung pinakauna dito, pero pasensya ka na. Nauna ko Senator Bongo, pero ikaw ang pinakauna dito. Go ahead, you have the floor, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Idol Senator Ronald Bato de la Rosa. If I can make this comment, ako binoto ko tong taong to eh. Alam niyo naman yung paulit-ulit ko na sinabi, parang sirang plaka na nga eh. Pero ito yung tao na, ngayon lang ako nakita ng senador na ganito yung presentation ng kanyang sarili. Bilang, 'di ba? Undercut, nakatali yung buhok. I'm fine with the bigote and all. Pero yung ganito, Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa aming General Bongo at General. General ba si Bongo?
Bato de la Rosa, ng aking mga kasama sa PDP. At siyempre po, ang aking idolo, ang anak ng masa, Senator Jingo Estrada, sa inyo pong lahat, sa amin pong ginagalang at minamahal na leading lady, Maricel Soriano. Mabuhay po. Ako po ay, sa totoo lang, Senator Bato, ako po'y galing sa ospital. Hindi nga po ako nakapasok kahapon sapagkat ako po ay nagkaroon ng aksidente sa loob ng aking loob ng tahanan, hindi ho motel, tahanan. Wala naman Kasama ko nagsasabi. po ang asawa ko. Hindi ko alam, bigla akong bumagsak at ako po ay nadala sa ospital ng walang malay. Ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon. Pero hindi po ako pumayag na hindi pumunta dito sapagkat napakahalaga po na masabi ko po itong sa inyong lahat. Una, hinihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabahong to ay ginagalang namin. Kapag sinasabi ng ibang tao, racket, mga-racket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan, hindi racket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porket artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti. Ano ba yung reason kung bakit kumikita ang artista? Or paano ba kumikita ang mga artista? Di ba through publicity? May it be positive or negative publicity, still publicity. Di ba yan naman yung sinasabi? Ang artista, hindi yan kikita kung walang publicity. Yung iba nga gumagawa pa ng issue para maging maingay yung mga pangalan nila tapos papanoorin yung videos nila or yung movies nila. We know the trend. We know the acts. Diba? Maraming beses na natin yan na kahit nung panahon na hindi pa puti yung mga buhok natin, alam natin na pag ang artista gumagawa ng issue dahil may hindi naman lagi okay? Hindi naman lagi. Gumagawa sila ng issue dahil meron silang upcoming movie. Dahil pinag-uusapan. How much more ngayon? Diba? How much more ngayon? Na meron na tayong mga tinatawag na algorithm. Na may ginagamit na tayong mga ads. Diba? Lahat ng artista gusto nila ng publicity. Kaya hindi ako maniniwala dito sa sinasabi ni Robin Padilla na hindi lahat ng artista gusto ng publicity. Kasi kung hindi mo gusto ang publicity, definitely hindi ka mag-artista. Kasi laging equals na yung pangalan o yung salitang artista at saka publicity. They go hand in hand. Diba? In the first place, kung hindi ka kilala, take note kung hindi ka kilala ng masang Pilipino o ng mga moviegoers, hindi ka na papanoorin. Nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isip. So, kasalanan namin. Kasalanan ng mga observers. Kasalanan ba ng mga critic, ng mga viewers? Kung may nakikita silang mali. 'Di ba? I don't know if you recall, no? Nung kasagsagan pa lang, nung halos bago pa lang ang pagva-vlogging. Okay? Nako-compare yung mga artista at saka yung mga sumisikat ng vloggers.
Sabi nila ang mga vlogger daw mga wala raw ugali kumpara sa mga artista na prim and proper. Of course. Kasi nga, yan, gaya ng sinasabi ni Robin Padilla dito, no, ni Senator Padilla, inaalagaan talaga ang images ng mga artista. 'Di ba? Hindi ka dapat nasasangkot sa kahit anong kahihiyan, lalong-lalo na ang mga Pilipino, karamihan ay conservative. Pero ngayon hindi na ngayon ang gano'n na kalakaran, eh. Kaya si Hodang ikaw ay nagnakaw, kaya si Hodang ikaw ay na-involve sa rape, kaya si Hodang ikaw ay na-involve sa mga scam, hindi na masyadong pinapansin. Wala na rin silang pakialam kung ikaw ay na-involve sa mga pangangabit, 'di ba? Isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Eh, kayo na rin mismo pumapasok sa politics, eh. 'Di ba? Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang eh. Pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat sibuyas dito. Pero yung artista na maiipit sa gitna ng politika at marami pang mga kwento-kwento, alam niyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. See? Bakit pinapangalagaan ang reputasyon ng mga artista kung sila man ay drug user? Bakit yung mga, okay, take note, bakit yung mga maliliit na tao na nagpapasweldo sa mga government officials, mga maliliit na tao na nagpapayaman sa mga artista, sobrang ine-expose? 'Di ba? What is so special about those politicians at saka mga artista whenever we talk about drug use? Bakit sila napoproteksyonan ang reputasyon? Pero yung mga maliliit na tao, expose na expose. 'Di ba? Tanong lang yan. Bakit ganon? Parang sinabi niyo na walang importansya yung reputasyon din ng mga maliliit na tao? Sana, sa pagkakataong ngayon, isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito racket, imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho, Sabi ni Robin Padilla, nabubuhay daw sila sa magandang imahe. Magkatabi pa yung dalawang convict. Well, in fairness naman din kay Senator Padilla, he humbled himself at tinanggap niya yung mga pagkakamali niya. He paid for it. Pero for him to say that, na nabubuhay sila sa magandang imahe, di ba dapat uminom ka muna ng tubig at naisip mo na, okay, once upon a time, everybody knows na nakulong ka. In short, stained na yung magandang imaheng sinasabi mo. How can you define magandang imahe if we talk about Robin Padilla? Nagkaroon niya ng conviction. Definitely nakulong. Naghiwalay sila ng pamilya, ng asawa niya. Bakit? We don't know. So, saan parte dyan yung maganda ang imahe? Nabubuhay ka sa magandang imahe. When ikaw mismo gumawa ng paraan para masira din yung maganda mong naging imahe. 'Di ba? The way I see this hypocrisy, sorry pasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang
magkaroon ng kulay politika. Wag naman. Then wag kang dumikit sa politiko. Kung ayaw mo, halimbawa, ikaw bilang artista, wag kang dumikit sa politiko. Kasi nagkakaroon lang naman ng kulay politika yan pag nakadikit ka sa politiko. 'Di ba? Balikan natin si Kumar. Hindi naman siya artista. Pribadong tao siya. Pero nakikita mo how well connected he is sa mga politicians. 'Di ba? Can you say wag haluan ng politika si Kumar? I-save naman ninyo yung mga artista. Hindi naman yan laruan. Diyos ko. Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang bihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano? Bakit? Ilang tao ba ang namatay sa kalsada? Nasa news pa nga eh. Bakit parang yung mga artista lang ang dapat binibigyan natin ng respeto? Bakit hindi pwede yung lahat ng tao? 'Di ba? Dapat ko ano yung hinihingi rito ni Senator Padilla para sa mga artista, dapat hingiin niya yan sa lahat ng tao. In the first place, hindi ka naman naging senador para ipagtanggol mo ang mga artista. Dito kitang-kita mo kung asan yung best interest ni Robin Padilla, 'di ba? Ano ba yun? Tao din yun. Tao din kami. Sana po, konting, kahit sabi nga ni FPJ, kahit konting pagtingin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Senator Bato. Thank you. Alam mo, para sa akin, sana hindi ka na lang umaten dyan. Sana, Senator Padilla, nagpahinga ka na lang. Mas naging mabuti pa. 'Di ba? Hindi man tayo nagre-react, no, tungkol sa pagtatanggol niya kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy. Pero ako, personally, hindi mo kailangan ipagtanggol si Pastor Kibuloy. Kaya niya sarili niya. May mga abogado siya na kaya siyang tulungan. Kasi sa ginagawa ni Robin Padilla, no, ni Senator Padilla dyan sa loob ng Senado, pag na-involve ang mga kaibigan niya sa mga controversies, number one yung ginagawa, ipagtanggol sila. Hindi naman ganun yung trabaho mo dyan, Senator Padilla. 'Di ba? Gaya nga ng sinabi ko, para sa akin, dapat ini-spare na natin si Maricel Soriano sa issue na to. 'Di ba? Pero good enough na inamin niya na yung unit sa Rockwell pag-aari niya. Then people can start from there. Ngayon ang tanong natin, ano ba ang endgame ng lahat ng ito? Honestly, labong-labo ako sa Senate hearing na to. Hindi ko makita yung direction kung saan pupunta to. Parang ano lang to yung sa PI. 'Di ba? Which reminds me, this one. 'Di ba? May sinabi rito si Eto. Si Subiri. We were monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public. Tandaan nyo, si Subiri din, no? Ang kulang na lang sabihin niya kay Senator Amy na ipatigil niya ang Senate hearing ng PI. Ngayon, sino ang involved sa PI? Romualdez. 'Di ba? Ngayon, si BBM ang involved dito. So again, gusto na naman niyang ipatigil. Samantalang, yung mga issue na nanggagaling sa programa ni Idol Rafi, wala siyang comment. See? Mas mababaw.
order, and very serious accusations have been made. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Morales cites a document which he claims to have seen by the virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. We respect... Paano nga paano nga kung pinatigil? Paano nila may imbestigahan yun kung pinatigil? Doon pa lang, bakit nyo pinatigil? Yun yung tanong. Doon tayo magsimula. Bakit pinatigil, di umano, ni E.S. Ochoa at that time, yung pag-iimbestiga na yan? Sige nga. Let me repeat this. We respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. We just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Nakakatawa dito si Zubiri. Diba? Pero okay lang sa kanya na mga issue ng programa ni Raffy Tulfo madrag sa loob ng Senado. Wala siyang comment doon. Pero dahil involved dito, si PBBM may ganyan siya. Spokesperson ka rin, Senator Zubiri? Ba't hindi mo hayaan yung committee ni Senator Bato? And let's see from there. Diba? Kasi, ito lang yung sa akin dito guys, no? Kung hindi ito matapos at maghang lang ito, meron pang susunod dito. Meron pang mga lalabas dito. Lalaki ng lalaki ito. Diba? Wala raw photos, walang ano. Balita ko, in due time daw may ilalabas na photos. Then we wait and see. We cannot conclude as early as now. Ang trabaho lang natin, tingnan natin kung sino ang may hawak ng mga pinakamabibigat na ebidensya. Diba? Anyway guys, basically that's it. Nakakatawa lang na nakakalungkot. Na pinapatunayan lang dito ni Senator Robin Padilla na madalas, hindi naman lagi, umaharap siya dyan sa Senate hearings para may proteksyonan ng mga individual, which is hindi sana no, I'm not supposed to say the word sana. Hindi tama. Diba? Hindi tama. I'm not even sure if people were able to ask the right questions to Maricel Soriano. But then again, at least, meron isang magandang naging tanong na with admission ni Maricel Soriano that she was the owner of that unit. Diba? Ulitin natin. Sana spare na lang din natin si Maricel Soriano. Kasi wala naman siyang dapat pananagutan sa taong bayan. And again, wag na po rin nating habulin o ano, dahil once upon a time, nagkaroon po ng depression si Miss Maricel Soriano. Hindi rin natin gugustuhin na matrigger yun. Di po ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Yung ginagawa ni Robin Padilla, ito yung magiging rason natin na dapat hindi na tayo ulit boboto ng mga artista. So alam niyo naman natatakbo si Ipe. Diba, Salvador? I have nothing against this person. Wala akong personal na rito. But definitely, hindi ko siya iboboto. Hindi natin kailangan paramihin ang mga Robin Padilla sa loob ng Senado.